Masela ng iyong pagbubuntis, Mrs. Masyado mong pinagot ang iyong sarili. Kapag nagpatuloy pa ito, maaari ka makunan. Mahinahong paliwanag ng doktor kay Yula. Namutla si Yula sa narinig. Buntis ako? Nanginginig ang boses niya. Umaasa nagkakamali lang siya ng dinig. Malaki ang ngiti na tumango ang doktora. Yes, Mrs. You are 1 month pregnant. So from now on, you need to be extra careful. You're no longer alone. There's a baby growing in your womb. Uminit ang sulok ng mga mata ni Yula. Hindi niya lubos sa kalain na may mabubuo agad sa isang gabi lang. Kahit 24 anyos na siya, hindi pa rin siya handa sa responsibilidad bilang isang ina. Gayon, nauunawaan na niya kung bakit siya iniwan ng ina sa labas ng bahay ampunan nung siya'y sanggol pa lamang. Siguro kagaya niya, hindi pa rin ito handa. Pero isang gabi lang naman yun, Dok. Unti-unting nabura ang ngiti sa labi ng doktora. Maaari ka pa rin mabuntis kahit sa isang gabi lang, miss. As long as you're fertile, there's a chance you could get pregnant. Napahilamos na mukha si Yula. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi siya pwedeng mabuntis. Wala siyang maayos na buhay, ni sapat na ipon para sa sarili. Wala siya. Ano na lang ang buhay na matatamasa na magiging anak niya? Pwede ka nang ma-discharge, miss. Reresitahan na lang kita ng gamot pampakapit. Dagdag pa nito bago siya iniwan. Umalis si Yula sa ospital na tulala. Tila para siyang lumulutang dahil halos hindi niya maramdaman ang inaapakan. Kilala niya nakabuntis sa kanya, si Luther Calderon, suki ng club na matagal na nang hinahangaan. Lasing na lasing si Luther nang magkabanggaan sila sa labas ng pambabaeng CR, mukha naligaw. Tinuro niyang daan sa panlalaking CR. Ngunit nagulat siya nang bigla na lang siya nitong sinunggaban ng halik. Sobrang bilis ang pangyayari. Namalaya na lamang niya na nasa loob na silang sasakyan nito. Parehong hubot-hubad. Inis sa ginulo ni Yula ang buhok. Ay, malandi ka kasi, Yula. Kastigo niya sa sarili. Pero kahit sino, mawawala din sa pag-iisip kung hahalikan ni Luther. Bukod sa ubod dito ng kapugian, kilala din si Luther bilang one of the youngest and hottest bachelor in the Philippines. Luther owned the Luminara Suites, isang 5-star luxury hotel na may 8 branches nationwide. Manila, Cebu, Davao, Baguio, Iloilo, Bacolod, Makati at Ormoc. Bukod pa doon, ito rin ang founder ng Mesa Lux, isang modern Filipino fashion restaurant na may 5 branches. Oh, Yula, ba't ang putla-putla mo? May sakit ka ba? Tanong ni Aling Myrna, ang landlady ng inuupahan niyang apartment. Hindi niya namalayang nakarating na pala siya. Pagod lang po. Walang gana niyang sagot. Nagkibit balikat ito at nilahad ang kamay. Napatingin siya doon, nagtataka. Ia-advance ko yung bayad mo para sa susunod na buwan. Kailangan ko ng pera ngayon. Napahinga siya ng malalim. Nahingi niyo na po nung nakarang araw. Paalala niya. Napakamot ito ng kilay. Sa susunod na 3 buwan. Pilit nito. Umiling si Yula. Pinapakalman sarili na huwag itong matarayan. Wala pa akong pera ngayon, Aling Myrna. Sa katapusan pansahod ko. Nalukot ang mukha na matanda. Halatang hindi na kontento sa sagot niya. Bakit ang tagal naman? Bugnot ang mukha nitong reklamo. Akala ko baka pagpokpok bayad agad sa isang gabi. Mabilis na nagsalubong ang kanyang kilay at napatiimbagang. Kinagat niya ang loob ng pisngi. Hindi po ako pokpok. Waitress po ako ng trabaho ko sa club. Ngunit tila walang saysay dito ang paliwanag niya. Pareho lang yon. Sa club kayo nagtatrabaho. Baliwala nitong sagot. Sige na, akin na. Magsisimula na ang madyong. Wala akong pera dito. Napapikit siya na mariin. Wala na siya nagawa pa kundi ibigay dito ang bayad niya para sa 3 buwan. Napangiti na malaki sa Aling Myrna nang maibigay niya ang 3,000. Sige, alis na ako. Mabilis itong paalama. Sa pagpasok ni Yula sa kanyang apartment, doon lang bumigay ang katawan niya at bumagsak siya sa upuan. Kung hindi niya lang pinaira lang init ang katawan at paggusto sa binata, sana hindi siya buntis ngayon. Kaya mo to, Yula. Malakas ka, hindi ba? Pagsubok lang lahat ng to, malalagpasan mo rin. Pagpapalakas loob niya sa sarili.
Hinaplos niya manibis na tiyan. Nandyan ka na pala. Hindi mo man lang ako binigyan ng warning. Napailing si Yula, nababaliw na yata. Hindi naman siya totally nagsisisi. Masaya pa rin naman siya sa balita. Kaso may nanaigang takot niya. Ayaw niyang maranasan ng anak ang mga naranasan niyang hirap sa buhay. Kinagabihan, pumunta siya sa Heaven's Club para personal na magpaalam sa manager at ipasa ang kanyang resignation letter. Kailangan niya mag-resign dahil bawal ang buntis sa club, delikado para sa bata. "Are you really made up your mind, Yula?" Tanong ni Aaron, manager ng Heaven's Club. Malungkot siyang tumango. "Opo sir, pasensya na po talaga." Hindi niya sinabi ang totoong rason niya. Para ano pa, wala rin namang mangyayari. "It's just sad because you're one of the most hardworking employee. But if that's what you really want, then I can't do anything to stop you." Pagsuko nito at pinirmahan ang resignation letter niya. "Maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa akin dito, sir." Taos puso niyang pasasalamat. Tumango ito at bahagyang umiti. "Kung gusto mo bumalik dito, you're free to come back anytime." Ngumiti siya na matamis ngunit nalulungkot pa rin. "Salamat po sir." Sagot niya at nagpaalam na. Papalabas na sana si Yula nang mamataan niya ang pamilyar na figura ng lalaki sa entrance. Natigilan siya. Hindi siya nakagalaw habang nakatitig lang kay Luther na papalapit na sa kanyang gawi. May kumaway na babae kay Luther kaya hindi siya nito nakita at nabangga siya sa balikat. Mabilis na napalingon si Luther. Halatang nagulat at saglit na natigilan na makita siya. Are you okay? I'm sorry." Hindi siya nakasagot, parang naumidan dila niya at bahagyang naduwag. "Miss?" Napalunok siya. Ramdam ang pait ng pagkadismaya nang hindi siya nito makilala. Pero sino ba siya para alalahanin ni Luther? Walang wow factor sa kanya. Isa lamang siyang simpleng babae, malayo sa mga babaeng naikama nito. Ayos lang ako." Nangunot ang noo ni Luther, ngunit kalaunan ay tumango din at nilagpasan niya. Hindi pa man nakalayo si Luther, agad nitong hinabol at pinigilan sa pamamagitan ng paghawak sa kamay nito. Mabilis na napatras si Luther at tinanggal ang kamay niya para itong napaso. Parang may bumara sa kanyang lalamunan sa ginawa nito. Tumikhim si Luther. "Do you need anything?" Gumiti siya ng pilit. Pwede ba kitang makausap?" Tumaas ang kilay ni Luther at puno ng pagtataka siyang tinignan. "For what, miss? I already apologized." Please, kahit sandali lang. Pakiusap niya. "My friend was waiting for me." Sagot ito. Saglit lang naman, 1 minuto." Pamimilit niya. "Fine, follow me outside." Pagsuko nito at naunang lumabas. Tahimik siyang sumunod. Ramdam ang mabilis sa tibok ng puso. Huminto sila sa harap ng sasakyan na kulay pula. Sumandal si Luther sa hood at humalukip-kip. "Now, Doc, what do you want?" Seryoso ang mukha nitong tanong. Naalala mo ba ako?" Pauna niyang tanong. Nagsalubong ang makapal na kilay ni Luther. Tumagilid ang ulo at masusi siyang tinitigan. Ilang sandali pa'y umiling. "No, I don't know you." Malamig nitong sagot. "I don't remember seeing you." Dagdag pa nito. Napakapit siya na mahigpit sa laylayan ng damit at pilit na tumango. Tumikim siya. Ako si Yula." Pakilala niya. Yung babaeng nakatalik mo nung nakaraang buwan, tanda mo pa ba? Iyon sa kotse?" Bahagyang namula ang kanyang pisngi sa huling sinabi. Parang tinamaan ng kidlat si Luther at mabilis na napaayos ng tayo. Nakita niyang biglang pagpula ng teka nito at pisngi. "What about it?" Casual itong tanong pero hindi makatingin. Buntis ako." Halos pumiyok ang boses niya sa sobrang panginginig. Malakas na napamura si Luther. "Shit, I knew it." Hindi niya masyadong narinig ang sinabi nito sa sobrang hina. Shit lang yung narinig niya. Anong gagawin natin ngayon?" Tanong niya sa kabadong boses. Hindi siya masyadong umasa na pananagutan siya nito. Huminga ng malalim si Luther at napahilot ang sentido. "I can support the baby, but I can't marry you." Seryoso nitong saada. Umawang ang kanyang labi. Para siyang sinaksak ng libo-libong karayom sa sakit. Kinurap-kurap niya mga mata para pigilan ang pagtulo ng luha. Pinilit niyang nilunok ang baras sa lalamunan at tumango. Ayos lang. Sustento lang naman talagang habol ko."
Nakahinga na maluwag si Luther. Good. And one more thing. Never ever tell anyone that I'm the father of your baby. No one should know about this, understand? Kahit masakit, pinilit niyang tumango. Naiintindihan ko. Mababa ang boses niyang sagot. Namayani ang katahimikan ng ilang segundo sa pagitan nila. Aalis na ako. Tumalikod siya para sana umalis na nang pigilan siya ni Luther. Wait. Bahagya siya lumingon. May sasabihin ka pa? Luther cleared his throat. Hatid na kita. Biglang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Parang may kung anong kiliti sa sikmura niya. Huwag na, kaya ko namang umuwi. Mabilis niyang tanggi, pilit na tinutuwid ang pagsasalita. Hindi kumurap si Luther habang nakatitig sa kanya. Ihatid kita. Puno ng diin itong sabi. Napalunok siya at tumingin sa ibang direksyon. Tige, kung ipipilit mo. Bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni Luther. Lumapit sa kanya at inagaw ang dala niyang shoulder bag. Hindi na siya nakapag-react pa, lalo na nung marahan siyang hawakan sa braso. Let's go. Habang naglalakad sila papunta sa sasakyan, hindi maiwasan ni Yula na nakawan ng tingin si Luther. Tahimik lang ito at mukhang malalim ang iniisip. Maging sa biyahe ay ganun din, kaya naman nananahimik na rin si Yula. Diyan na lang, turo ni Yula sa maliit na kanto. Bahagyang lumingon si Luther sa kanya. Why, hindi ba makakapasok ang sasakyan? Umiling siya. Hindi masingit kasi yung daan. Motor at mga tao lang ang pwede. Pwede ba kitang ihatid? Ha? Hindi na, kaya ko na Luther. Mariin yan tanggi. Nakakahiya naman kasi para dito at baka pagtripan ng mga batang kali ang sasakyan nito kung iiwan sa eskinita. But it's dark, baka mapano ka. Huwag ka mag-alala, sanay na ako taga dito rin. Kilala ko ng mga Who says I'm worried? Putol ni Luther sa kanya. Napakagatlabi na lamang siya at napapahiyan tumango sa kabumaba ng sasakyan. Sumunod naman si Luther. Are you really sure na kaya mo mag-isa? Naninigurado muli nitong tanong habang nakatingin sa makipot na daan sa sobrang dilim. I'm not worried, I'm just asking. Mabilis agad itong depensa sa sarili. Huminga siya ng malalim. Oo, kaya ko na. Tumango ang lalaki. Alright, tatanungin na lang kita mula dito. Sige, mauna na ako. Salamat sa paghatid. Paalam niya bago sinulong ang makipot at madilim na daan. Sa panig naman ni Luther, malalim siya na pabuntong hininga. Hindi niya akalain na sa gabing ito, malalaman niyang magiging tatay na siya. Congrats, magiging tatay ka na. Naiiling na sabi niya sa sarili, ngunit may tipid ng ngiti. Kinabukasan, maagang gumising si Luther para mag-grocery. Paalis sa sana siya na maabutan siya ni Xavier, ang kaibigan niya, kaya sinama na rin niya ito. Dude, where were you last night? Buong gabi ako naghintay sa'yo pero hindi ka dumating. Nakasimangot itong tanong. May inasikaso lang. Maikli niyang sagot habang diretso ang tingin. Saan ba tayo pupunta? Tanong muli ni Xavier. Supermarket. Anong gagawin natin doon? Ini siyang napabuntong hininga at saglit itong tinapunan na masamang tingin. Can you stop asking? Napakamot ng ulo si Xavier. Ang aga-aga pa pero bad mood na agad. Puna nito. He gritted his teeth in annoyance. Your voice getting on my nerves. Madraman suminghap si Xavier at napahawak pa sa dibdib, umaktong nasasaktan. Magsasalita sana ulit ito nang tapunan niya na nagbabantang tingin kaya mabilis itong naitikom ang bibig. Inakala niya tuluyan ng mananahimik si Xavier. Akala niya lang pala yon dahil habang namimili sila ng gamit pambata, nagsimula na naman itong magtanong. Bakit ang dami mo naman binili? Mahigpit na nagsalubong ang kilay ni Xavier. Puno ng question mark ang mukha. At para kanino ba tong pinamili natin? May inaanak ka bang pagbibigyan? Tinuro nitong isang punong cart. Pang isang taong stock na yata to eh. Just shut up, okay? Singhal niya at nagtungo sa prutasan. Nakasunod lang si Xavier sa kanya. Todo reklamo at bulong ng bulong. You know what, dude? Kung hindi ko lang alam na single ka, baka mapagkamalan kitang may asawa at anak na binubuhay. Bahagya niyang nilingon ng kaibigan. Sinabi niya kay Yula na dapat walang makaalam sa sikreto nila. Pero mahirap magtago ng sikreto kay Xavier, lalo na't matalik silang magkaibigan simula pagkabata.
Because I am. Seryoso niyan sagot. Nagpapatawa ka ba, dude? Hindi makapaniwalang bulala si Xavier. Diretso siyang tumingin sa mga mata ni Xavier. Tell me, do I look like I'm joking? Malakas na napamura si Xavier, dahilan para mapalingon sa kanila ang iilang mamimili. Dude, sinong mali sa babae? Agad siyang pumulupot ng mansanas at binato dito. Tumahimik ka nga. Puno ng iritang saway niya. Mabilis silang natapos ang pamimili. Halos 10 paper bag din ang lahat. Habang nasa kotse, nagsalita ulit si Xavier. Are we going to meet her right now? Tumango siya at tipid na sumagot. Yeah. Nice, I can't wait to meet her. Ramdam niya ang excitement sa tono nito. Titignan ko kung gaano siya kaganda. Mali natin, magustuhan niya ako at piliin na maging stepfather ng anak niyo. Marahas siya napalingon sa kaibigan. Matalim ang tingin at kung nakamamatay lang ang tingin niya, baka kanina pang bumalagta si Xavier. Shut up. I would accept you as my son's stepfather. Malakas na humalakhak si Xavier. Kuhang-kuhang kanyang inis. Dude, your face is priceless. You look like a jealous grumpy old man. Damn you. Buong biyahe, hindi siya tinatantanan ni Xavier sa pangungulit. Dahil doon, umabot na sa sukdulan ng init ng ulo niya. Palagay niya, itatapon niya ito palabas ng sasakyan anumang oras. Pagdating nila, agad na nalukot ang mukha ni Xavier. What kind of place is this? Hindi makapaniwala nitong tanong habang nakangiwing tinignan ng mga nagkalat na basura sa tabi ng kalsada. Marami ring batang kalye na nangangalakal ng basura at may mga tambay pa. Napapatingin sa kanila ang halos lahat ng mga tao nang bumaba sila ng kotse. Sanay na sila sa atensyon kaya hindi na yun bago sa kanila. They just shrug it off. Help me with this. Turo niya sa 10 paper bag. Mahinang napamura si Xavier at tinulungan siyang dalhin yun. Sana hindi na lang ako sumama. Aalilain mo lang pala ako. Nakasimangot itong reklamo. Hindi niya pinansin ng kaibigan at nauna nang naglakad papasok sa maliit na eskanita. Dikit-dikit ang mga kabahayan at halos tagpi-tagpi ang dingding at wala ring maayos na kalsada, halatang hirap sa mga taong nakatira. Dumikit si Xavier sa kanya at mahina nagsalita. Dude, nakakatakot naman ang lugar na to. Para tayong kriminal kung makatingin sila sa atin. Parang isang maling galaw lang, bangkay na tayong pupulutin. Ngumisi siya. Scared? Umismid si Xavier. Hindi no. Takot lang nila sa muscles ko. Sabay flex ng muscles nito. Napailing siya at napagdesisyonang lumapit sa ginang para magtanong nang maalalang hindi niya alam kung saan ang bahay ni Yula. Excuse me ma'am, can I ask? Ano yon, iho? Sagot ng ginang halatang nagulat. Alam mo po ba kung nasaan ang bahay ni Yula? Magalang niyang tanong. Dumiretso lang kayo, iho. Tapos isang liko sa kanan. Kapag may nakita kayong bahay na may puting pintura at 2 palapag, doon siya nakatira sa unang palapag, 2 pinto. Paliwanag ng matanda. Hindi naman sila nahirapan sa paghahanap sa apartment na tinitirhan ni Yula dahil namumukod tanging ito lang ang medyo maayos sa buong kabahayan. Hinatok niya ang pinto ng apartment ni Yula. Ilan segundo lang ang lumipas bago ito bumukas at bumungad sa kanya ang mukhang bagong gising na si Yula. Inaantok, magulo ang buhok at halatang kababangon lang mula sa mahimbing na tulog. Pagkakita sa kanya, mabilis itong napatuwid ng tayo at mahinang suminghap habang nanlaki ang mga mata. Anong ginagawa mo dito? Nauutal nitong tanong habang pasimpleng pinupunasan ng gilid ng labi. Inangat niya ang mga dala. Binilang kita na mga kakailanganin mo. Tipid niyan sagot. Hindi naman kailangan. Mabilis sa sagot ni Yula. Bahagyang nakakunot ang noo. Just let me. I just want the best for my son. Giit niya. Sabay silang napalingon ni Yula kay Xavier nang bigla itong mabulunan. Masama niyang tinignan ng kaibigan na nag-peace sign lang sa kanila. Hi beautiful, I'm Xavier, Luther's one and only best friend. Pakilala nito sabay lahad ng kamay. Nahihiyaman, tinanggap ni Yula ang nakalahad ng kamay ni Xavier. Matalim niyang tinignan ang magkahugpong nilang kamay. Ngunit mas lalong sumama ang timpla ng mukha niya nang halikan ni Xavier ang likod ng kamay ni Yula. Halos umusok ang ilong niya sa inis.
Ang ganda mo naman, miss. Single ka ba? Pabirong tanong ni Xavier. Hindi na siya nakapagpigil pa at maras sa tinampal ang kamay ni Xavier, dahilan para agad itong mapabitaw kay Yula. What the hell are you doing? Irita niyang singhal. Pulang-pula ang mukha at halatang sasabog na. Pigil ang tawa, siniksik ni Xavier ang kamay sa bulsa. Why? I'm single. Tumingin ulit kay Yula, mas lumapad ang ngiti. Wala naman siguro magagalit kapag niligawan kita, hindi ba? Ngising aso nitong tanong sabay nangahamong tingin sa kanya. Tumalim ang tingin niya kay Xavier. Try and I will kill you. Malamig at walang emosyon niyang banta. Humalakhak si Xavier. Possessive much? Mahina nitong bulong. Samantala, awkward nang umiti si Yula at inimbitahan ng dalawa na pumasok. Sa mesa yun na lang ilagay, salamat. Anya matapos isara ang pinto. Matapos mailapag ng dalawa ang mga dala sa mesa, inanyayahan niya mga itong maupo. Ngunit sa litang space ng upuan, halos hindi na magkasyan dalawa. Dude, usog ka naman doon. Reklamo ni Xavier nang halos mahulog na sa upuan. Ngunit nagmatigas si Luther at hindi nakinig sa hinaing ni Xavier. Diretso lang ang tingin nito sa kanya na ikinainit ang pisngi niya sa hiya. Lalo na't mukha siyang bruha sa itsura. Kinuha niya ang monoblock chair at binigay kay Xavier para hindi na magtalo ang dalawa. Dito ka na lang maupo. Alok niya at ngumiti. Nawala ang simangot sa mukha ni Xavier at tatayo na sana para umupo sa upuang inalok niya nang bigla itong unahan ni Luther. At walang kahirap-hirap na umupo. Bahagya siya napakurap. Nagulat sa ginawa ni Luther. Si Xavier naman, naiwan ang puwet na nakataas sa ere. Taas ang kilay na tinignan ang walang pakialam na kaibigan. Pilyong ngumisi si Xavier at umayos ng upo. Wow, nangangamoy. Kunwari inaamoy nito ang hangin tapos bahagyang inikot ang ulo kay Luther. Jealousy vibes. Napatigil si Luther at marahas na napalingon dito. What? Kinagat ni Xavier ang pang-ibabang labi. Halata ang pagpipigil ng tawa. Wala. Naguguluhan niyang pinanood ang bangayan ng dalawa, clueless sa nangyayari. Tumikim siya at nagtanong. Kumain na ba kayo? Yeah, hindi pa Yula. Gutom na nga ako eh. Putol ni Xavier sa sagot sana ni Luther. Napatiimbagang si Luther at masamang sinipat ng tingin si Xavier. Kinagat niya ang pang-ibabang labi at tumango. Sige, magluluto ako. Ano bang gusto niyong kainin? Kahit ano, basta luto mo. Sagot ni Xavier at kinindatan siya. Pigil ang ngiti niyang kinagat ang pang-ibabang labi. Sige. Tinignan niya si Luther, na ngayon nakasimangot at matalim ang tingin sa kanya. Kinakabahang napalunok siya. Kumakain ka ba ng tortang talong? Maingat niyang tanong. Tortang what? Dude, that's grilled eggplant mashed and mixed with beaten eggs. In short, eggplant omelette. Paliwanag ni Xavier. Are you stupid? Paano ko malalaman kung hindi pa ako nakakatikim niyan? Marahas sa sagot ni Luther. Napakamot siya ng kilay. Magluluto na ako. Thanks, babe. Aw. Mahinang daing ni Xavier na malakas itong sipain ni Luther sa binti. The hell, dude? Ang sakit nun. Reklamo nito habang nakangiwi. Naaalala niya naman tinignan ang binti ni Xavier. Masyado kasing malakas ang pagsipa ni Luther. Ayos ka lang ba? Nag-aalala niyang tanong at lalapit na sana na saman siya ni Luther ng tingin na ikinatras niya. Sa itsura ni Luther para nang mangangain ng buhay. Cook now, I'm hungry. Mariin itong utos. Puno ng pag-aalinlangan siyang tumango. Sige, maiwan ko muna kay dito. Anya at mabilis na pumasok sa kusina. Mula sa kusina, rinig niya pa rin ang asaran at bangayan ng dalawa. Si Xavier ang nangaasar habang si Luther naman ang asar na asar. Masyado kang halata. Sabi mo lang kasi na jealousy ka. Rinig niyang asar ni Xavier. Damn you. Humalakhak si Xavier, halatang natutuwa sa pagiging pikon ng kaibigan. Nangingiting napailing na lamang siya. Do you need help? Napaigtad siya sa gulat nang marinig ang boses ni Luther sa kanyang likuran. Hindi man lang niya naramdaman ang presensya nito. Sa puan dibdib na nilingon niya si Luther. Ginulat mo ako.
Malakas pa rin ang pintig ng puso niya sa gulat. Sorry, I didn't mean to. Paumanhin ito at tumabi sa kanya at pinanood siyang prituhin ng talong na may halong itlog. Tortang talong at hotdog ang lulutuin niya. So, you need help? Ulit nito. Umiling siya. Hindi na, kaya ko na. Maupo ka na lang doon. Tanggi niya, sabay iwas ng tingin kay Luther. Lihim niyang kinastigo ang sarili sa sobrang paghurumintado ng puso. Nah, I actually prefer being here more than there. Xavier is so annoying. Mahina siya natawa. Kaibigan mo kaya yun that I don't even know how we became friends. Just hearing his voice already irritates me. Mas lalo siya natawa. Hindi namamalaya ng paninitig sa kanya ni Luther at ang maliit na ngiting sumilay sa labi nito. Ang sama mo sa kanya. Napanis ang ngiti niya na sa paglingon niya. Nadatnan niya si Luther na nakatitig sa kanya. Namula ang pisngi niya sa hiya at halos sumabog ang puso niya sa sobrang lakas ng tibok. Umayo siya na tayo at nag-iwas ng tingin. Luto na ito. Pag-iiba niya. Tinulungan siya ni Luther sa paghahain. Sakto naman pumasok si Xavier. Wow, ang bango! Malaki ang ngiti nitong komento at agad na naupo na parang ito ang may-ari ng bahay. Kapal ng muka! Parinig ni Luther halatang naiinis. Ngumiti lang na matamis si Xavier na mas lalong ikinainis si Luther. Bago pa man magbangayan ulit ang dalawa, pinaupo na niya si Luther para kumain. Umupo siya sa tabi nito at kukunin na sana ang kanin na maunahan siya ni Luther. Ito mismo naglagay ng kanin at ulam sa kanyang plato. Tama na yan. Saway niya sa dami ng inilagay nito. No, you need to eat a lot for our baby. And for her to gain some weight too. Look at you, you're way too thin. Seryoso nitong sabi, halatang nag-aalala. Ngumuso siya. Hindi naman ako ganong kapayat. Pagtatanggol niya sa sarili. Just eat, Yula. Utas si Luther, may halong banayad ang ngiti sa labi. Tumungo siya habang pinipigilan ng kilig at nagsimula ng kumain. Ang sarap na luto mo, Yula. Pwede mo na akong asawahin. Biro ni Xavier na mahina niyang ikinatawa. Bakit? Husband material ka ba? Pagsakay niya sa biro nito at ngumisi. Pero mabilis siya napalingon kay Luther nang bigla itong mabulunan. Puno ng pag-aalala. Inabutan niya ito ng tubig at marahang hinagod sa likod. Narinig niya mahinang tawa ni Xavier, ngunit hindi niya ito magawang lingunin dahil sa talim ng tingin ni Luther sa kanya habang umiinom ng tubig. Really? In front of my face? Hindi makapaniwala nitong tanong, halata ang pagkapikon. Mas lalo pa natawa si Xavier. Mukhang masayang-masaya na makita ang pagkapikon ng kaibigan. Nangunot ang noon niya sa pagtataka. Anong ginawa ko? Sumambakol ang mukha na nag-iwas ang tingin si Luther at hindi sumagot. Tahimik na nagpatuloy sa pagkain pero halatang inis sa higpit ang pagkakahawak sa kutsara at tinidor. Hanggang sa matapos sila, hindi pa rin kumikibo si Luther. Silang dalawa lang ni Xavier nag-uusap at nagbibiruan pero paminsan-minsan ay tinitignan niya si Luther. Tinatansya ang reaksyon. Anyway, I need to leave. I'm sorry, Yula. As much as I want to stay, but I can't. Luther has been giving me that death stare for a while now. Nakakatakot, baka gilitan ako ng leeg niyan. Mahina ang boses itong biro na silang dalawa lang ang nakakarinig. Mahina siya natawa. So, I'll give you both some time to talk. Seryoso na anito. Tumango siya. Salamat, Xavier. Punta ka dito sa susunod. For sure. Sagot nito. What are you guys whispering about? That you really have to stick so close to each other? Masungit na tanong ni Luther, crossing his arms tightly over his chest. Kung hindi lang niya alam na walang gusto sa kanya si Luther, aakalain niya talagang nagsiselos ito. Tumawa si Xavier at tumayo. He lightly tapped Luther's shoulder. Mauna na ako, dude. Let's just meet again when you've cooled off. Or maybe when you finally admit your feelings. Xavier shot a meaningful, knowing glance at him na ikinakunot ang noon niya. What are you talking about? Iritan tanong ni Luther. Makabuluhang umiling si Xavier. Wala. Get lost. Taboy nito. Ngumisi si Xavier at nilingon siya. Yula, babe, mauna na ako. Paalam nito. Tumayo siya mula sa pagkakaupo para sana ihatid si Xavier nang pigilan siya ni Luther. Where are you going?
Mababa ngunit mapanganib nitong tanong. Ihahatid ko lang si Xavier sa pintuan. Kagatlabi niyang sagot. Mas lalong nalukot ang mukha ni Luther. Bakit kailangan mo pa siyang ihatid? Doesn't he know where the door is? Let him, he's not a kid anymore. Matalim nitong tinignan si Xavier na para bang sinasabing huwag mo na siyang hintayin na ihatid ka. Xavier clicked his tongue in amusement. Wag na Yula babe, kaya ko na. Baka hindi lang suntok ang aabutin ko sa kanya. Nito na umiling at naglakad na patungo sa pinto. Mag-iingat ka, pahabol niya. Pagkaalis si Xavier, binalot ng malamig at nakakailang nakatahimikan ng paligid. Sobrang tahimik na parang naririnig na nila ang bawat pintig ng puso ng isa't isa. Sinimpatan niya ni Luther, tahimik at seryosong ekspresyon sa mukha nito. Hanggang sa basagin nito ang katahimikan. I can be a better husband than him. Mabilis siya napaayos ng upo at sunod-sunod na napalunok. Ang lahat ng dugo sa katawan niya ay tila umakyat sa kanyang pisngi. Malakas ang tambol ng puso at parang may libo-libong paru-paro ang sabay-sabay na lumilipad sa kanyang tiyan. Nakakakiliti. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Nauutal niyang tanong. Ang boses ay parang naging bulong na lang sa sobrang hina. Naiinis na suminghal si Luther. Nawala ang kiliting nararamdaman niya at nangunot ang noo. Luther, ano ba talagang problema mo? Kanina ka pa ganyan. Kung ayaw mo dito, pwede ka namang umuwi na. It's because of you, really? You're going to flirt with him right in front of my face? Better husband, ha? Punong-puno ng sarkasmo ang tono ni Luther. Umawang ang bibig niya. Hindi kami naglalandian. Biruan lang namin yun. Luther rolled his eyes. Joke my face. Sumingap siya, nauubusan na ng pasensya. Luther, please. Hinilot niya ang sentido, sumasakit ng ulo. If you're going to get married, I don't want my son calling someone else daddy. I'm his father, no one else. Malamig nitong sabi na mas lalong ikinalaglag ng panga niya. Kasi ikaw lang naman talagang ama niya. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Kunot noo at naiirita niyang sagot. At hindi ako mag-aasawa, okay? Wala akong plano. Dagdag niya. We're not sure about that. You might change your mind in the future. Giit ni Luther, halatang hindi kumbinsido. Mabilis siyang umiling. Hindi nga. Wala naman siyang plano mag-asawa. Sapat na sa kanyang anak nila ni Luther. Good. Maikling tugon ni Luther. Namayani ang nakakabiging katahimikan ng ilang segundo bago muling nagsalita si Luther. Malumanay ng tono ng boses, parang hindi sila muntik na magsigawan 5 minuto lang ang nakalipas. I want you to leave this place. Bakit? Because this place is not safe and unhealthy for our baby. Sagot nito. Tumango siya, naiintindihan ang pinupunta nito. Hindi naman talaga safe ang lugar nila sa rami ng mga adik na nagkalat at madumi din ang paligid. Saan naman ako pwedeng tumira? Wala siyang ibang mapupuntahan at hindi sapat ang ipon niya para humanap ng malinis at ligtas sa matitirhan. You can live with me. Walang pagdadalawang isip na suwestyon ni Luther na ikinagulat niya. Muntik na siyang mabulunan sa sariling laway. Nanginig ang labi niya at napalunok. Nagbibiro ka ba? No, I'm serious, Yula. Direkta siyang tinignan ni Luther sa mga mata. Seryoso at walang bakas sa pagbibiro. Your safety is my top priority. I don't want anything bad to happen to you because it might affect our baby. So that I can take care of you and give you everything you need. Or whatever you've cravings right away. Pero Luther, hindi tayo mag-asawa. At ayoko may masabi sa akin ng ibang tao. Nababahala niyang saad. Kilalang tao si Luther at kapag nalaman nila na may binabahay si Luther na isang kagaya niya, baka masira ang pangalan nito. Tubigas ang panga ni Luther at nagsalubong ang kilay. Why? Are you really going to listen to what other people say over your own well-being and our child's safety? I don't care about what they'll say. You're leaving with me. That's final. I'll come back here tomorrow to pick you up. Just pack the things you need the most. You don't have to bring all your stuff. We'll just buy new ones. Puno ng iritasyon itong sabi bago umalis. Luther's words were absolute, kaya hindi na siya nakontrata pa. Napabuntong hininga na lamang si Yula habang sinimulang mag-impake ng gamit kinagabihan. Pagsapit ng bukas, maaga palang dumating na si Luther.
Walang imik nitong kinuha ang mga gamit niya at nilagay sa backseat. Pagkatapos, pinagbuksan siya sa pinto ng passenger seat. Ito na rin ang nagkabit ng seatbelt niya. Habang nasa biyahe, halos mabingi na siya sa katahimikan. Pagsasalita sana siya na maunahan siya ni Luther. When is your next checkup so I can come with you? Next month pa. Mahina ang boses niyang sagot. Alright, I will clear my schedule for that day. Anito sa kasyual na tono. Ilang minutong biyahe lang, narating na rin nila ang kondo ni Luther. Nasa pinakahuling palapag ng isang modernong skyscraper ang unit ni Luther. It features wide, open-concept living area with a dramatic floor-to-ceiling view of the city skyline through massive windows that span the entire wall. That's your room, sabi ni Luther sabay turo sa pinto na kulay palet. Tumango siya at naglakad patungo doon. Pagbukas niya ng pinto, sumalubong sa kanya ang maaliwalas at komportabling silid. Gawa sa salamin ang dingding kaya tanaw niya ang magandang tanawin ng syudad. For a moment, she found herself speechless, mesmerized by the skyline. Sumunod si Luther dala ang kanya mga gamit at maingat na inilagay sa walang lamang walk-in closet. Luther's condo was breathtakingly beautiful. Even the kitchen carried the same palette color as the bedroom and the living room. So, what can you say about my condo? Mababa ang boses na tanong ni Luther, nakasandal sa likod ng pintuan. Maganda. Sagot niya, hindi makahanap ng sapat na salitang sasabihin. Para siyang sinampal ng karangyaan. Napakaganda at elegante ng kondo ni Luther. Kung ikukumpara sa masikip at mainit niyang apartment, pakiramdam niya, parang dumi lang ang apartment niya. Hindi nga talaga sila bagay ni Luther. I'm going to cook. What do you want to eat? Beef Wellington with asparagus and truffle just? Lobster avocado toast with poached egg and microgreens? Or seared scallop salad with saffron vinaigrette? Halos mapanganga si Yula sa mga pangalan ng pagkain binanggit ni Luther. Wala ni isa ang pamilyar sa kanya. Nahiya naman siya sa tortang talong at hotdog na pinaulam niya dito kahapon. Bigla siya na pressure. Hindi alam kung ano ang pipiliin. Busog pa ako. Pagsisinungaling niya at pilit ng umiti. What? Tumingin si Luther sa pambisig na relo. It's already 11:45 a.m. Malapit na mag-12. Magluluto na lang ako ng seared scallop salad with saffron vinaigrette. Tumango siya at pinigilan ang sariling umiwi. Napakasosyal pala talaga ng mga pagkain ng mga mayayaman. Walang-walang itlog na ulam niya sa araw-araw. Sige, ikaw ang bahala. Lumabas sila ng kwarto. Alright, just sit down there. Sabi ni Luther at tinuro ang sofa sa living room. You can watch TV habang naluluto ako. Dagdag nito. Tumango siya at umupo sa couch at naganap ng pwedeng papanoorin sa Netflix. Habang si Luther ay nagluluto. Nang wala siyang mahanap, nagsettle na lang siya sa Barbie. Kahit matanda na siya, mahilig pa rin siya manood ng Barbie. What are you watching? Tanong ni Luther mula sa kusina. Saglit niya itong nilingon bago binalik ang tingin sa TV. Barbie, nakangiti niyang sagot. Why Barbie? That might make our child gay. Bakit? Hindi mo ba tatanggapin ang anak natin kapag naging bakla siya? Seryoso niyang tanong. Pinatong niya mga paa sa couch at hinarap ang buong katawan sa gawin ni Luther at humalumba pa. I will accept him no matter his gender is. But it would be better if he grows up straight so he can protect his siblings. Sagot ni Luther, walang pag-iisip. Ha? Napakurap-kurap siya at nag-init ang pisngi. Anong ibig sabihin nito sa salitang siblings? May balak ba si Luther na buntisin ulit siya? Mukha naman natauan si Luther sa sinabi dahil mahina ito napaupo. Lihim siya napangisi na makitang unti-unting pagpula ng tenga at pisngi nito. Tumikim si Luther. I mean, if you're going to marry and have kids. Agad itong palusot. Bakit ako? Tanong niya, bahagyang nagulat. Because I don't have plans to impregnate someone again. Our son is enough. Kinagat niya ang pang-ibabang labi upang pigilan ang pagsupil ng ngiti. Sa sinabi nito, parang hinalukay ang tiyan niya at nagwala ang kanyang puso sa kilig. Wala rin naman akong planong mag-anak ulit. Sagot niya sa mababang boses. Nagkibit balikat si Luther pero hindi na sumagot. Bumalik siya sa panonood.
hanggang hindi niya namalayan kung ilang minuto na ang lumipas. Lumapit si Luther dalang niluto nito. Nang matikman niya, halos mapapikit siya sa sarap. Ang sarap, pwede ka na maging chef. Puri niya. Nakangiti siyang pinanood ni Luther habang kumakain. I'm a chef. Simple nitong sagot. Nanlaki ang mga mata niya. Totoo? Yeah, I have 2 degrees. Business Administration and Culinary Arts. Wow, ang talino mo naman. Umiling si Luther. Hindi naman masyado. Napailing siya. Iba talaga kapag mayaman, no? Ako nga high school lang natapos. Hindi pa naranasan makapag-aral sa totoong eskwelahan. Unti-unting nabura ang ngisi ni Luther at nangunot ang noo sa pagtataka. Why? Kasi istrikto yung bahay ampunan na kinalakihan ko. Bawal kaming lumabas. Pupunta lang ang guro sa bahay ampunan para turuan kami. You grew up in an orphanage? Puno ng kuryosidad nitong tanong. Tumango siya. Oo, hanggang 18. Umalis lang ako kasi gusto ko maranasan kung paano mamuhay at tumayo sa sarili kong mga paa. Alam mo ba? Marami noon ang gustong umampun sa akin, mga mayayaman pa. Pero ako mismo tumatanggi. Ayoko magpaampun dahil umaasa kung babalikan ako ng nanay ko. Pero mukhang kinalimutan na niya ako. May bahay ng lungkot niyan sabi. Gusto mo pa rin ba siya makita hanggang ngayon? Oo naman. Kahit iniwan niya ako, gusto ko pa rin siya makita at makilala. Hindi naman ako nagtanim ng sama ng loob sa kanya kasi naisip ko, naiintindihan ko siya. At siguro isa sa mga dahilan kung bakit hindi niya ako binalikan dahil may ibang pamilya at mga anak na siya. I admire you and I'm so proud of you. Seryosong saad ni Luther. Napangiti siya. Idol mo na ako niyan? Biro niya. Tipid ang umiti si Luther. Yeah, you're so brave to forgive and accept everything. If it were me, I will probably hate her for leaving me. Seryosong sagot ito. But you just accepted it. Mapait siyang umiti. Kasi wala naman akong choice. Hindi naman mababago ng galit ko ang lahat. Kaya ano pang silbi nun? Mas mabuti nang tanggapin kong katotohanan kaysa mamuhay sa galit. Wala akong peace niyan. Marahan lumapit si Luther. Come here. Malambing nitong sambit. Bago pa siya makatanggi, nahila na siya nito palapit at marahang niyakap. Mainit at mahigpit. Yula. Mahina nitong sambit sa pangalan niya. I may not love you and there may be nothing romantic between us. But I want you to feel safe with me. You're not alone in this. I'm here, no matter what happens. Nanginig ang kamay ang kanyang labi at namasa ang sulok ng kanyang mga mata. Parang may mainit na kamay ang humaplos sa kanyang puso. Let me take care of you. Dagdag ni Luther. Pinalibot niya ang braso sa bewang ni Luther at mahigpit ding yumakap pabalik. Ang mukha niya ay nakabaon sa dibdib nito habang tahimik na lumuluha. I'll be someone you can depend on. You and our baby. Sumingot siya. Salamat. Sagot niya sa garalgal na boses. Noong una, akala ni Yula mahihirapan siyang tumira kasama si Luther sa iisang secluded place, lalo na't naiilang siya dito dahil sa tinatago niyang nararamdaman. Pero nagkamali siya. Habang lumilipas sa mga araw, unti-unting nabura ang ilang na nararamdaman niya dahil sa mga ginagawa ni Luther para sa kanya. Kapag nagugutom siya sa hating gabi, babangon ito para paglutuan siya. Hindi rin ito nakakalimutang ipagtimpla siya ng gatas bago siya matulog. Umuwi din na maaga galing sa trabaho para daw may kasama siya kahit hindi naman na kailangan. Dahan-dahan yung awkwardness, napalitan ng comfort. I'll be home late today. Your food is on the way. Just wait for it, okay? Eat a lot. Napakgatlabi na lamang si Yula nang marinig ang malambing na boses ni Luther sa kabilang linya. Sige, salamat. Alright, take care there. Don't leave anything heavy, ah. Paalala ni Luther bago tuluyang naputol ang tawag. Lumipat siya sa living room at umupo sa couch. Kinuha niya ang remote at binuksan ang TV. Pumili siya ng kahit anong channel. Hanggang sa aksidenteng napindot niya ang isang channel at sumalubong sa kanya ang breaking news banner.
Luther Calderon spotted having lunch with his rumor actress or model ex-Vivian Andromeda at Mesa Lux. Napakurap-kurap si Yula. Tumaas ang volume ng TV na parang sinadyang iparinig at ipantindi sa kanyang balita. Luther Calderon is known as one of the youngest bachelors in town. He owns the famous restaurant Mesa Lux and the five-star hotel chain Luminara Suite, which now has 8 branches nationwide. Meanwhile, Vivian Andromeda is a well-known model and actress in the US. Their rumored breakup happened a year ago, but Luther has remained single since then. The gorgeous actress model has also been linked to several men, yet none have ever come official rumored boyfriends. As netizens says, is there a comeback happening between them? Lumabas ang larawan ni Luther kasama ang babae sa VIP section ng restaurant nito. Sobrang ganda at kinis ng babae, parang Barbie. Pareho sila nakangiti sa mga kuhan larawan. May isang kuha na nilalagyan ni Luther ng pagkain ng plato ng babae, parang gentleman. Tapos, may isa pa. Yung babae mahigpit na nakakapit sa braso ni Luther habang papalabas sila ng restaurant. Parang may bumara sa kanyang lalamunan at nahirapan siyang lumunok. Nag-init din ang sulok ng kanyang mga mata. Kaya naman pala hindi makakauwi na maaga. Kasama pala ang ex. Puno ng pait niyang sabi, nanikip ang dibdib. Kumurap-kurap siya at tumingala. Bakit ka iiyak? May karapatan ka ba? Kastigo niya sa sarili. Hindi ka nga mahal nun eh. Dagdag niya na mas lalong nagpaiyak sa kanya. Sinubukan niyang ibaling ang tingin sa ibang gawi, pero kusang bumabalik ang mata niya sa TV. Sa mukha ni Luther, naabot sa mata ang ngiti, na kailanman hindi nito nagawang ipakita sa kanya. Bakit? Sino ka ba sa buhay niya, Yula? Ina ka lang na magiging anak niya. Hanggang doon lang ang papel mo sa buhay niya. Mas lalo siya napadubog sa sofa. At sakit pala. Malas na nga sa buhay. Malas pa sa pag-ibig. Nang dumating ang pagkain, parang robot siyang bumangon para kunin ang paper bag ng pagkain na pinadala ni Luther. Ayaw niya sanang kumain dahil wala siyang gano kaso nga buntis siya. Hindi siya pwedeng magutom kaya pilit niyang nilunok ang pagkain. Ang sakit namang mahalin ng daddy mo, anak. Anya at marang hinaplos sa maliit na umbok niyang tiyan. Bakit ako nasasaktan ng ganito kung wala naman talaga akong dapat asahan? Una pa nang sinabi na niya sa akin eh. Siguro deep inside, umasa pa rin talaga ako. Mukha ng baliw si Yula na kinakausap ang sarili habang umiiyak. Nakailan subo lang siya dahil hindi na kinaya ng kanyang sikmura. Maingat niyang iniligpit ang mga natira niyang pagkain. Pagkatapos, para siyang lantang gulay na pumasok sa kwarto. Humiga sa kama at nagtalukbong ng kumot. Hanggang hindi niya namalayang nakatulog na siya. Kinabukasan, nagising siyang masakit ang ulo at puso. Maga ang mga mata at hinang-hina. Huminga siya ng malalim at bahagyang pumikit. Ayoko muna siya makita. Bulong niya sa hangin. Hindi ko pa kaya. Baka umiyak lang ako sa harap niya. Sinadya niyang hindi bumangon. Ilang beses na siyang kinatok ni Luther pero hindi siya sumagot at nagpanggap na tulog pa. Nakinig lang siya sa bawat tunog sa labas. Yung mahinang yabag ni Luther at ang ingay sa pagluluto nito. Ilang saglit pa, kumatak na naman ulit ito. Yula, I've already cooked your breakfast. It's okay, I'm leaving now. Nang marinig ang pagbukas-sara ng main door, saka pa lang siya dahan-dahan tumayo at lumabas. Ganyan na naging takbo ng mga araw niya. Iwasan dito, iwasan doon. Kapag naririnig niyan dumating si Luther, nagpapanggap siyang tulog. Kapag kumakatok ito para magtanong kung kumain na ba siya, hindi siya sumasagot. Isang gabi, kinatok siya ni Luther, nag-aalala. Yula, have you eaten already? I'm sorry, I didn't bring your food. I completely forgot. I've been too busy this past few days. Hindi siya umimik. Pumikit lang siya at kunwaring mahimbing na natutulog. I'm really sorry. I hope you eat before going to bed. Maya-maya pa, narinig niya mahina nitong buntong hininga bago umalis at pumasok sa sariling silid. Alam niya na unti-unti nang napapansin ni Luther ang pag-iwas niya. Kasi isang araw,
Habang nakaupo siya at kumakain, bigla siya nitong tinanong. Yula, Mahina ang tono nito. are you avoiding me? Puno ng pag-iingat nitong tanong. Saglit siya natigilan, pero hindi siya tumingin at nagkunwaring sarap na sarap sa luto nito. Hindi. Mabilis niyang tanggi. Palagi lang pagod at inaantok kaya hindi tayo masyado nakikita. Natahimik si Luther sandali at tinitigan siya. Para bang sinusuri nito kung nagsasabi ba siya ng totoo. You sure? Tumango siya ulit at pilit ang umiti. Oo naman. At saka bakit naman kita iiwasan? Bumuntong hininga si Luther. Okay, just tell me if something's wrong. Sa mga sumunod na araw, ganun pa rin. Hanggang dumating ang araw ng prenatal check-up niya. Gusto niya sanang tanungin si Luther kung tutuloy ba ito sa pagsama sa kanya gaya ng pangako nito. Kaso mukhang mas lalo ito naging abala dahil hindi pa man sumisikat ang araw, nakaalis na ito. Pilit siyang umiti. Ayos lang, kaya ko naman. Hindi ko naman kailangan ng kasama. Pagpapagaan loob niya sa sarili. Ngunit agad din niyang kinain ang mga sinabi niya na makitang sa lahat ng mga nagpiprenatal check-up, siya lang ang walang kasama. Mas lalong bumigat ang dibdib niya at uminit ang sulok ng mga mata. Huminga siya ng malalim at pinakalma ang sarili. Ano ka ba naman, Yula? Masyado kang iyakin. Pagkatapos ng check-up, iniabot ang doktor ang ultrasound results. Everything looks good so far, Miss Yula. Sabi ng doktor. Make sure to rest and take your prenatal vitamins regularly. Tumango siya at pilit ng umiti. Thank you, Doc. Hindi siya dumiretso ng uwi. Tumambay siya sa park para pagaanin ang kanyang loob. At kahit na papano, nabawasan naman ang bigat sa kanyang dibdib. Samantala, umuwing walang nadatnan si Luther sa kondo. Akala niya may binili lang si Yula kaya naghintay siya ng mahigit kalahating oras. Pero nung wala pa rin, tumawag na siya. Pero cannot be reached. Where did she go? Sa lubong ang kilay niyang tanong, muling tumawag pero ganun pa rin. Come on, Yula, pick up. Nagsimula na siyang kabahan, panay ang pindot niya sa screen. Damn, cannot be reached. Nagmadali siyang lumabas ng kondo at bumaba. Pagtapak niya sa lobby, siya naman ang pagpasok ni Yula. Malaki ang hakbang niya itong nilapitan. Walang gana lang siyang tinignan ni Yula. Lalagpasan sana siya nito nang pigilan niya sa braso. Where have you been? I've been calling you for a while. Why didn't you answer? Tinignan siya ni Yula, walang kahit na anong emosyon. Pagod ako. Malamig nitong sagot. Napakunat ang noo ni Luther. What do you mean you're tired? Where have you been? Why didn't you even? Marahas sa sumingap si Yula at puno ng iritasyon siyang tinignan. Pwede ba, Luther? Pagod ako. Ayoko makipag-usap sa'yo kahit na kanino. Yula, what's happening? Tell me. Nag-aalala niyang sabi. Umiling si Yula, binawi ang braso at dumiretso sa elevator. Litong-lito siyang sumunod dito. Kating-kati siyang magtanong ulit. Kaso may dalawang sumakay kaya mariin niyang naitikom ang bibig hanggang sa makarating at makapasok sila sa unit. Yula, talk to me. Giit niya. Where did you go and why are you tired? Did something happen? You're scaring me. Doon na tumigil si Yula at humarap sa kanya. Galit at puno ng panggigigil. Sa prenatal check-up, Luther. Malakas at nanginginig ang boses nitong sagot. Yung sinabi mong sasamahan mo ko at nangako ka pero kinalimutan mo. Natigilan siya. Naiwan na kaawang ang kanyang labi. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig ng maalalang ngayon palang prenatal check-up ni Yula. Sobrang abala niya kasi kaya nakalimutan niya. Alam mo, narealize ko, mali na pumahig ako sa setup na to. What? Yula, don't say that. Mariin yan saway. Agad na lumapit at akma itong hahawakan pero mabilis na humakbang paatras si Yula. Nanikip ang dibdib niya. His hand was left in the air. Alam mo kung bakit sa tingin ko mali? Para siyang sinaksak na makita niyang sakit sa mga mata nito. He swallowed hard and looked away. Kasi... Lumunok si Yula, nanginginig ang boses. Kasi nahihirapan ako. Nahihirapan akong umaktong ayos lang kahit ang sakit-sakit na. Kasi gusto kita. Tuluyan ang nahulog ang mga luha sa mata ni Yula. Samantalang nanigas siya,
Hindi nakaimik at para siya nabingi sa lakas ng tibok ng puso niya. Sinubukan ko naman tanggapin na wala akong pag-asa. Kaso ang sakit pa rin eh. Mariin siya napapikit. His breathing started to feel savvy. Lumunok si Yula at pilit ang umiti. Kaya naisip ko, babalik na muna siguro ako sa apartment ko. Yula. He breathed, unable to form anything else to say. Pinunasan ni Yula ang mga luha at nag-iwas ng tingin. Magliligpit lang ako. Anito sa garalgal na boses. Nang mawala si Yula sa kanyang harapan, malutong siyang napamura at inis na ginulo ang buhok. Ilan saglit pa, bumukas muli ang pinto ng kwarto ni Yula. Nagulat siya na makitang dala-dala na nito ang mga gamit. Yula, wait. Mabilis niyang pigil. You're seriously leaving right now? Hindi makapaniwala niyang tanong, kinakabahan. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Aalis ako. Malamig nitong sagot. Hindi siya nakasagot. Kasi akala niya bukas pa, bakit ang bilis naman? Yula, please, don't go. Pagsusumamo niya, hindi niya alam kung bakit yun na lumabas sa kanyang bibig. Pero umiling si Yula, determinado. Huwag mo na akong pilitin pa, Luther. Ito makakabuti sa ating dalawa. Kapag nanatili ako dito, baka ikakabalo ko pa yon. At hindi ba mas ayos rin yon? Para malayo mo siya madala dito? Nangunat noon niya. What? Who? Luther, alam ko na. Hindi mo na kailangang magsinungaling sa akin. Sabi nito, puno ng sakit at pait. Yula, I don't get you. Sino naman ang dadating ko dito? Yung girlfriend mo. Sino pa ba? Wala akong girlfriend. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Sinamaan siya ni Yula ng tingin. Huwag mo nga akong gawing tanga. Nakita ko kayo sa balita. Magkasama kayo sa restaurant, masayang kumakain. Umawang ang kanyang labi na mapagtanto kung sino ang tinutukoy nito. Mabilis siyang umiling. No, you Ayoko marinig. Putol sa kanya ni Yula. Huwag muna ngayon. Sa susunod na lang kapag hindi na masyado masakit. Dagdag dito bago naglakad patungo sa pinto. Nataranta siya. Hinila ang bag nito pabalik. Inis niya nilingon si Yula. Bitaw, Luther! Umiling siya at lumunok ng 2 beses. Bukas ka na lang umalis. Magagabi na. Pagdadahilan niya. Ayos lang, makakauwi pa rin naman ako. Sagot ni Yula halatang nagpipigil. Ihatid na lang kita. Presenta niya halos magmakaawa. Marahas na nagbuga ng hangin si Yula. Parang nauubusan ng pasensya at lakas. Luther, please. Mas lalo mo lang akong pinapahirapan. Pwede bang hayaan mo na lang ako? Puno ng pagsusumamo nitong sabi. Bagsak ang balikat na binitawan niya ang bag nito. Mabilis naman lumabas si Yula. Naiwan siya na natiling nakatayo. Tulala at blanko ang isip. Ni hindi na nga niya namalayan ang sunod-sunod na pagtulo ng kanyang luha. Sa mga sumunod na gabi, palagi siya nauuwi sa bote kapag namimiss niya si Yula. Bro, hanggang kailan mo pa gagawin to sa sarili mo? Bakit hindi mo siya puntahan? Tanong ni Xavier na maaabutan siyang bagsak na dahil sa kalasingan. And what am I supposed to say? That I miss her? Yes. Mariing sagot ni Xavier na ikinatahimik niya. Baliw na baliw ka sa tao pero takot ka naman sumugal. Umiling si Xavier at tumungga ng alak. Bakit hindi mo puntahan? Umamin ka. Mabuti pa si Yula na gawang umamin. Weak ka naman pala eh. Sinamaan niya ng tingin si Xavier. Tumahimik ka. Yung pagpunta-punta mo dati sa club para lang masilayan siya. Yung kinausap mo yung manager niya at personal na nagpaabot ng pera para dagdagan ng sweldo ni Yula dahil naliliitan ka. Wala na ba yung kwenta? Dude, you've done a lot. It's time to move. You were wrong. You literally fell first and fell harder. Xavier was right. He fell first and he fell harder. Una siya nahulog kay Yula. The very first time na tumapak siya sa club, his eyes had instantly fixed on her. Si Yula lang ang dahilan kung bakit siya nagpabalik-balik sa Heaven's Club. Nagpapapansin siya kay Yula, pero never naman siya nitong tinapunan ng tingin. Ginulo niya ang buhok, lumagok ng alak at malalim na bumuntong hininga. I'm scared. Paos ang boses niyan sambit. It's all happening too fast. What if infatuation lang yung nararamdaman niya? And what if it doesn't work out? He murmured, lost in thought.
Bumuntong hininga si Xavier at mahina siyang tinapik sa balikat. Huwag kang matakot na sumubok. Fear is part of life. But don't let it control you. Give it a try. There's nothing wrong with trying, right? At least you tried. At baka maunahan ka pa ng iba and you might end up regretting it. Dagdag ni Xavier. Dahil sa naging advice ni Xavier, parang nabuhayan ng loob si Luther. That night, he couldn't sleep, realizing that he had been letting his fear control over him. Kaya kinabukasan, wala nang pag-aalinlangan niyang pinuntahan si Yula. He wanted to ask for a chance to be part of her life, no matter how uncertain the outcome. Anong ginagawa mo dito? Kunot ang noo at may halong pagtataka sa boses ni Yula nang mapagbuksan siya ng pinto. Matamis siyang umiti. Isang ngiting puno ng pagsuyo at ipinakita dalang chocolates at bulaklak. Aakyat ng ligaw. Ha? Namilog ang mga mata ni Yula sa gulat sa hindi inaasahang deklarasyon niya. Luther, I'm not joking. And even if you say it's too late, I will still court you and owe you until you give in and give me a chance. Putol niya, seryoso at walang pag-aalinlangan. Diretso nakatitig sa mga mata ni Yula. Umiling si Yula, halatang hindi naniniwala. Ang pagkagulat nito ay napalitan ng pagdududa. Bakit ka naman aakyat ng ligaw eh? Hindi mo naman ako gusto. May bahay ng paititong sabi. I love you. Walang patumpik-tumpik niyan sagot. Napasinghap si Yula, namilog ang mata. Luther nga, wag mo akong pinaglololoko. Namumula ang pisngi nito at nag-init ang mga mata. Napangiti siya ng tipid, ngunit kalaunan ay bumalik sa pagiging seryoso at umayos ng tindig. I'm serious, Yula. I mean what I said about courting you. I won't waste my time coming here to see you if my intentions weren't genuine. Kailan pa? Namamaos ang boses nitong tanong. Matagal na. Do you think you were the first to fall between the two of us? The first time I went to Heaven's Club, you already caught my attention. You're just so stunningly pretty and sexy in that uniform. Anya at ngumiti na matamis. At first, I thought I was just attracted to you because you're pretty. But as the days went by, my feelings for you deepened. It's no longer just simple attraction. It's more than that. But I understand your doubts because of my repeated denials of what I truly feel. But this is all I can say right now. I'm telling the truth. I love you. I've loved you for a long time. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. That night, I got drunk because I wanted to forget you. Because I knew my feelings wouldn't lead anywhere. But fate can be cruel. Just when I was about to move on, siya namang may nangyari sa ating dalawa. A night that changed everything. And now, we're having a baby. Ngumisi siya. Ang mga matay kumislap sa halong pananabik at pagmamahal. Parang ang bilis na mga nangyari. Dati lang pasikreto niya lang ginugusto si Yula. Tapos ngayon, magkakaanak na sila at pareho pa sila ng nararamdaman. Ngumuso si Yula. Ang mga matay namumula at may kumikislap na luha dahil sa halo-halong emosyon. Gulat, tuwa at kaunting inis. Bakit mo sinabing hindi mo ako gusto? Tunog nagtatampo nitong tanong. Napakamot siya sa kilay. Nahihiya sa paggintorpe niya dati. I'm scared. I got afraid to take the risk. Sumimangot si Yula. Hindi mag-work kung hindi natin susubukan. Napakaduwag mo naman, Luther. Tumango siya. Inaako ang pagiging duwag. Yeah, that's exactly what I'm here, to court you. To make things right and show that I'm serious. Ngumiti siya na malapad at nilahad muli ang dala niya. So, can you accept this as a symbol of my sincere intention to court you? As a formal beginning of the chance I'm asking for? Tinitigan niya si Yula. Ang mga matay punong-puno ng pag-asa at kaba. Nandahan-dahan tumango si Yula. Agad siya nakahinga na maluwag at napangiti na malawak. Ngunit agad ding nabura nang bigla siyang samaan ni Yula ng tingin at mataray na pinag-cruise ang kamay sa dibdib. Magsabi ka muna ng totoo. Sino si Vivian sa buhay mo? Napakamot siya ng batok. Vivian is nothing. She's just part of my past. What you saw was nothing.
We were just talking about her upcoming wedding. She invited me, and she chose Mesalax to handle the catering for her wedding. Naningkit ang mga mata ni Yula. Bakit sa balita? Sinabing walang rumored boyfriend si Vivian. Tapos ngayon magpapakasal? Nagsisinungaling ka ba, Luther? Mabilis siyang umiling. No, I'm not lying. We can even call her right now. Tawagan? May number ka niya? It's nothing. Just for work. Kinakabahan niyang paliwanag. Halos hindi na mapakali. And just to be clear, she doesn't have a rumored boyfriend because he simply prefers to keep his life private. Their wedding guests will also be very selective. Dagdag niya. Siguraduhin mo lang. Tunog nagbabanta nitong sabi pagkatapos ay tinanggap ang bulaklak at chocolate. At sinasagot kita. Malakas siya napasinghap. For real? Nanlaki ang mga mata niya saad, hindi makapaniwala. Gumiti na matamis si Yula at nahihiyan tumango. Oo, huwag na nating patatagalin. Doon din naman ang punta. Damn. Mahigpit niya niyakap si Yula at pinupog ng halik sa mukha. I love you, babe. Mahal din kita. Malambing na sagot ni Yula. Napanguso siya sa kilig. Parang may nagliliparang paru-paro sa kanyang tiyan. Kahit boyfriend mo na ako, liligawan pa rin kita. Hayag niya. At iyon nga ang ginawa niya. He constantly sending Yula a good morning, good afternoon, and good night text. Hinahatira niya rin si Yula ng breakfast, lunch at dinner. Lahat yon siya mismo ang nagluto. And even gifts, earrings, necklace, bracelets, shoes, dress and bags. Ano mas bagay sa anak natin, ito o ito? Tanong niya sabay pakita ng isang baby's jumpsuit at sleepsuits na kulay gray. Umirap si Yula. Halatang pagod na sa kanya. Bakit hindi mo nalang bilhin yan dalawa? Tumango siya at ngumiti. Yeah, you're right. Nanlaki ang mga mata ni Yula at mabilis na umiling. No, Luther, nagbibiro lang ako. Nangunot ang noon niya. Hindi, bibiling ko na to. Pares na maganda, bagay ito sa baby natin. Wala nang nagawa si Yula nang ilagay niya yon sa cart. Sobrang tagal nila sa mall dahil bukod sa pamimili, naglaro din sila sa arcade. They tried the claw machine, VR games, mini basketball hoops, at photo booths. Ngunit naputo lang kasiyahan nila nang tumawag ang manager niya sa hotel at sinabing nagkaroon daw ng problema kaya kinakailangan niyang ihatid si Yula pa uwi. Anyways, magagabi na rin naman kaya kailangan na niya talagang iuwi si Yula. Matapos niyang maihatid si Yula, nagtungo agad siya sa hotel. Samantala, dahil sa pagod, agad na nakatulog si Yula. Ngunit nagising din sa isang malakas na katok. Irita siyang tumayo at binuksan ang pinto. Agad ang unutan noon niya na makita si Xavier. Anong ginagawa mo dito? Nagkaroon ng gulo sa hotel. Nabaril si Luther. Namilog ang kanyang mga mata at nawala ng kulay ang kanyang mukha. Nasaan siya ngayon? Ayos lang ba siya? Nanginginig ang boses niya. Halos hindi makahinga sa matinding takot. Ang mga binti niya ay nawalan ng lakas na kailangan pa siyang alalayan ni Xavier para hindi bumagsak. Nasa hotel. Tara na, puntahan natin. Agad silang umalis sa Xavier at nagtungo sa hotel ni Luther. Bawat segundo sa biyahe ay tila ang tagal. Halos panawan siya ng ulirat sa pag-overthink. Nang makarating sila sa labas ng hotel, mabilis siyang bumaba ng sasakyan at tumakbo papasok. Iniwan si Xavier. Miss, nasan si Luther? Mabilis at kabado niyang tanong sa receptionist. I'm sorry, ma'am, but Mr. Calderon is not available in the moment. Girlfriend niya ako. Agad niyang singit. Bahagyang nanlaki ang mga mata nito sa gulat. Tila nagulat. Pero kalaunan ay unti-unti itong umiti. Malumanay, parang may alam. I'm sorry, ma'am. Maghintay lang po kayo saglit. Tatawagan ko lang po ang sekretarya ni sir para ipaalam na nandito na po kayo. Tumango siya tahimik na pinanood ang receptionist habang dinadampot ang telepono. She's her. Mahina at halos bulong nito'ng sabi sa kausap. Parang sinadya na hindi iparinig sa kanya. Nangunot ang noon niya pero pinili niya ang manahimik. Binaba nito ang telepono at mas lalo pang lumawak ang ngiti. Your escort is coming, ma'am. Magalang na sabi nito.
Ilan segundo lang nga lumipas bago dumating ang sinasabi nitong escort. Isang lalaki, naka-black suit, malaki ang katawan, matangkad at seryoso ang mukha. Lumapit ito sa kanya at bahagyang yumuko, parang nagbigay galang. Tapos naglabas ng piring. Pipiringan lang po kita, mama. Nangunot ang noon niya. Ha? Kailangan ba yun? Kailangan po kasi, mama. Magalang nitong sagot. Huminga siya ng malalim at tumango na lamang. Wala ng lakas para makipagtalo. Maingat siyang piniringan na lalaki at nang matiyak nitong maayos na, dahan-dahan siyang inalalayan sa paglalakad. Hindi niya alam kung saan sila patungo. Sa ilang minuto nilang paglalakad, sa wakas, huminto rin sila. Huwag niyo po munang tatanggalin, mama. Magbilang po kayo ng 1 hanggang 10. Sabi nito. Bakit na naman? Irita niyang tanong. Gusto niya lang namang makita si Luther para malaman ang kalagayan nito. Bakit may paandar pa? Pasensya na po, ma'am. Kailangan lang po talaga. Ay, fine. Napilitan niyang sagot saka nagsimulang magbilang. Pwede na ba? Tanong niya pagkatapos. Walang sumagot. Kuya, pwede na bang tanggalin? Ulit niya. Wala pa rin. Napakunot ang noon niya. Unti-unting nauubusan ng pasensya. Kuya, pinaglololoko mo yata ako eh. Inis niyang singhal. Bago pa siya mapikon, tinanggal na niya ang piring. But to her surprise, Luther was standing right in front of her, holding a big bouquet, habang malaki ang ngiti. Inabot sa kanya ni Luther ang bouquet, nanginginig niya naman itong tinanggap. Sobrang romantic ng paligid. A soft, warm fairy lights were draped all around the place. Sa gilid ng pool, may isang round table na may pastel-colored tablecloth. May centerpiece na peonies at kandila na nagbibigay banayad na liwanag. Napakanga siya. Anong meron? Halos pabulong niyang tanong. Nothing, just a dinner date with you. Sagot nito at inakay siya paupo. Her heart skipped a beat. Kinagat niya ang loob ng pisngi para itago ang ngiti. Ilan sandali lang, lumapit ang waiter na may dalang pagkain. A perfectly cooked steak was placed before them. Nilagyan nito ng wine ang wine glass ni Luther, samantalang sa kanya ay gatas. Mahina siya natawa dahil doon. Habang kumakain, naalala niya sinabi ni Xavier kanina, ang tungkol sa pagkabaril daw ni Luther, kaya muling sumiklam ang pag-alala sa dibdib niya. Teka, ayos ka lang ba Luther? Kanina sabi ni Xavier na nabaril ka daw. Natawa si Luther. I'm fine, babe. That was just an act. Paliwanag dito na agad niyang ikinahinga na maluwag. Ay, so hindi totoo yung problema sa hotel at yung gulo? Umiling si Luther, nakangiti pa rin. Nah, that's part of the plan. Sumimangot siya, hindi na itagong inis. Pinag-alala mo ako para dito. Pwede naman tayong kumain kanina sa fast food. Napakamot batok si Luther. I'm sorry, I promise I won't do it again. Pagkatapos, umayos ito ng upo at bahagyang tumikim. Dahan-dahan ginagap ang kamay niya. Agad bumilis ang pintig ng puso niya. Nagpapasalamat ako na nakilala kita. Panimula niya, malumanay ang boses. Binigyan mo ng kulay ang buhay ko. Sa iyo ko lang naramdaman ng ganitong klaseng pagmamahal. Thank you for coming into my life, Yula. Mahal na mahal kita. Uminit ang sulok ng kanyang mga mata. Bubuka pa lang sana ang bibig niya para magsalita nang biglang may synchronized drones na lumitaw sa ere. Mabilis siya napatakip ng bibig na makitang unti-unti yung bumuo ng hugis isang kahon. Ilan saglit pa, bumukas ang holographic box at lumitaw ang isang kumikislap na singsing. Hanggang nag-shift ang mga ilaw ng drone at bumuo ng hugis lalaki na nakaluhod at hawak ang singsing. Tapos isang malinaw na mensahe na Will you marry me? Napalingon siya kay Luther at mas lalo siya natigilan na makita nakaluhod na pala ito sa kanyang harap habang hawak ang tunay na singsing. Luther, nanginginig ang boses niya at tuluyan ang bumagsak ang mga luhang kanina pa nagbabadyang pumatak. Will you marry me, Yula? Namumulang matang tanong ni Luther. Humagulgulo siya, sa buong bibig sa sobrang emosyon at sunod-sunod na tumango. Yes! Yes!
Lumuluha at nanginginig ang kamay na sinuot ni Luther ang singsing sa kanyang daliri. Pagkatapos ay agad siyang hinila sa isang mahigpit, malambing at puno ng pagmamahal na yakap. I love you so much. Bulong ni Luther bago siya maranghalikan sa labi. Ang gabing yon ang isa sa pinaka-memorable at hindi malilimutang pangyayari sa buhay ni Yula. Bukod sa naging kasal nila ni Luther na nagtrending ng halos isang buwan, talk of the town ang kasal nila sa sobrang enggrande at puro sikat na businessman or woman ang umattend. Mommy! We're here! Lumitaw sa harap ni Yula ang kanya mag-ama, parehong pawisan. Hi wife, anong niluluto mo? Malambing na tanong ni Luther sabay yakap sa kanya. Habang ang 3 taong gulang naman nilang anak na si Hover ay mahigpit na kumapit sa kanyang binti. Are you cooking chicken adobo, Mommy? Nakangiti siyang tumango, mabilis itong napapalakpak. Yay! Chicken adobo! Mahina silang natawa ni Luther habang pinapanood ang tuwang-tuwa na anak. It's been what? It's been 4 years since they get married. At sobrang fresh pa rin sa utak niya ang mga nangyari. Yung proposal, yung kasal at ang pagsilang sa anak nila na ngayon ay si Hover Gray. Being Luther's wife isn't just a title. It's a privilege, a joy and a blessing she cherishes every single day. At walang kahit anong yaman ang makakapantay doon. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!